Magandang gabi po sa inyong lahat. So ngayong araw po, atin pong siniselebrate ang Solemnity of the Ascension of the Lord, ang pag-akyat ng Panginoon sa langit. And in our readings, Luke provides us the details of this event. Siguro sa mga author, yung pinaka-detalyado magkwento about the ascension of the Lord is si Lucas. Makikita po natin ito sa first reading from the Acts of the Apostles na sinulat ni Luke. Himayin po natin yung first reading Una, yung opening sentence, siguro may maitatanong kayo. Kasi yung sa first reading, may pangalan tayong narinig na Theophilus. Sabi dito, in the first book, Theophilus, I dealt with all that Jesus did and taught until the day He was taken up. Siguro magtatanong kayo, sino ba yung Theophilus na iyan na minention ni Luke? Sino kaya iyan? Kaibigan ba siya ni Luke? Siya ba'y isang apostle? Siya ba isang disipulo? Who is he? Who is he? May nagsasabi, nasulat po na probably itong Theophilus na ito ay isang real person. Pwede po iyon. Pero may nagsasabi din na ang pangalang Theophilus, it is just a symbolic name. At ang kahulugan po ng pangalang Theophilus sa English ay lover of God. So nung sinulat po ni Lucas, nung sinabi niyang Theophilus, ibig pong sabihin na it is addressed to all who loves God, to the lover of God. Ibig pong sabihin, pwedeng tayong lahat na nagmamahal sa Diyos, to the lover of God. That's one thing. Yan po ang ibig sabihin ng Theophilus. Secondly, sa unang pagbasa, inyo rin pong narinig ang 40 days. Yung resurrection to ascension, that's 40 days. Jesus appeared to them for 40 days. Ano kaya ang significance ng number na ito? Pwede bang tayaan sa loto ito? Swertres. Pwede bang ganon? Maging isa sa mga numero. Ano ang kahalagahan nito? Alam niyo, ang number na 40, it signifies a period of transition from one moment to the other, and then a moment of purification, cleansing, and a period of preparation, paghahanda. Sa Biblia, ang numerong ito, 40. Makikita po natin ito, halimbawa, sa aklat ng Genesis, chapter 7 and 8, itong chapters na ito ay nagkukwento sa atin about Noah. Diba? Yung great flood. Na kung saan God sent a message to him. You build a boat. A big one. Then may mga hayop na papasukin by pairs. And then pauulanin, magkakabaha dahil masyadong makasalanan ng tao. Maraming mamamatay. Maraming mamamatay. Flood for 40 days. It was a period of purification. Purification. Ngunit hindi lang purification, di ba? It was also a period of transition from a moment of darkness into a new beginning. Bagong mundo, bagong buhay. It was a moment of purification. But also, pinaghandaan din naman, di ba? Si Noah ay naghanda for a long time para maka-build ng boat, big boat. It was also a period of preparation. May na-involve. Sa New Testament naman, atin pong mababasa na Jesus was tempted in the desert for 40 days. 40 days. Yung kay Noah, 40 days din. Yung temptation of Jesus in the desert was for 40 days and 40 nights. 40 days and 40 nights. It was a period of preparation
Inihanda po si Jesus para sa public ministry. He was tempted. Naghihirap po siya, nagdusa po siya. Parang ibig sabihin, pag nag-mission ka, ganyan ang mangyayari sa iyo. Inihanda po siya. It was also a period of transition mula sa buhay ni Jesus hanggang sa pagmimisyon. Hindi pa nagmimisyon, tapos now, magmimisyon na siya. Ngayon naman, sa ating pagbasa, sa ating sineselebrate, after Jesus' resurrection to ascension, that's 40 days. 40 days. Preparation. Itong 40 days na ito, inihanda niya ang kanyang mga disipulo. He appeared to them for 40 days. Tinuruan niya. Tinuruan niya. It was a period of transition also. Na from this life, He ascended. From a life of discipleship, ngayon magiging apostle na kayo. I will send you. I will send you. He purified His disciples. Lalong-lalong na about His teachings about the kingdom of God. Purify sila. Yan po ang significance ng 40. At kung titingnan natin, ang ascension event is not only a period na or an event na nangyari noong past, but it is a period of commissioning. Commissioning. Ano ang na-involve sa bagong mag-commissioning? Preparation, purification, and transition. Tatlong bagay. Bago ka ipadala, kailangan itong tatlong bagay. Preparation, purification, transition. Alam nyo kaming mga seminarista, nung ako pa'y seminarista, mahaba-habang pag-aaral po. Nagsimula po kami, high school, 30 plus. Nag-graduate kami, 16. Na-purify ngayon. Laki nung nabawas, almost half. Pumasok kami ng kolehiyo, 10 na lang. Bawas yung 6. Tapos, nag-theology kami. Ilan kami? Magkakaibang paaralan. Mayroong sa UST, mayroong sa Ateneo, mayroong sa St. John the Evangelist Seminary. Siguro mga 4, 5, mga 9 o 8. Halfway, lumabas yung iba. Natira sa amin, 4. So, 30 to 4 na lang. 4 na lang. Alam niyo yung nangyayari sa seminary. Yan po ang na-involve. These periods. Preparation. Inihanda yung bata. Hinuhubog. Tapos, it's a period of transition. Pagkatapos mong mag-aral, hindi ka pwedeng seminarista lang forever. Hindi. Ordinahan kang maging deacon. Tapos maging pare. Magmi-mission ka ngayon. And then you will be sent. Period of purification, transition, and ano yung isa? Purification, transition, and nakalimutan ko na yung isa. Yan. But these periods are involved. Sa seminary po ganon. We are being purified, tapos pinapadala. Ganon din naman sa bahay, di ba? Ganon din, it's just a different area. Pamilya, bata, uhubogin, mag-aaral sa college, hihiwalay sa inyo, mag-aasawa, hihiwalay sa inyo. Ganon, iba lang proseso. Pero ganon din. And so this ascension event is telling us of these 3 things na pinaalam sa atin. Preparation, transition, and purification. Ascension event is like that. Ang buhay ay ganon. Pinurify tayo, transition of events, and then inihahanda tayo. Pero merong dinagdag ang Panginoon. I will send you with the Holy Spirit. With the Holy Spirit. Huwag pong kalilimutan yan. Hindi ka pinapadala ng Panginoon mag-isa. Hindi. Palaging mayroong gagabay sa atin. Ang Espiritu
Santo.